Mabagang balita, tatlong AK-47 rifles na hukay mula sa arms cache ng NPA sa Surigao del Sur. Isang AK-47 rifle at iba pang gamit pandigma na samsam ng 36IB matapos ang engkwentro laban sa NPA sa Surigao del Sur. Dalawang NPA members sumuko sa Bukidnon. 4th Cavalry Company tinanghal bilang Best Cavalry Company ng Armor Division. Kauna-unahang babaeng company commander ng 23rd IB, formal nang umupo sa katungkulan. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Enero 16, 2026. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Isang malaking dagok sa natitirang puwersa ng New People's Army ang naitala sa Surigao del Sur matapos makumpiska ng mga tropa ng 4th Infantry Division ang tatlong AK-47 rifles sa isang lihim na imbakan ng armas. Isang pangyayaring itinuturing na malinaw na senyales ng nalalapit na pagbagsak ng New People's Army. Para sa detalye ng balita, narito si Kabayaning Bon Enriquez. Matagumpay na nadiskubre ng mga tropa ng 4th Infantry Division ang isang tagong imbakan ng baril sa liblib na bahagi ng Old Decoy, Sitio Panukmuan, Barangay Jatagon, Lianga, Surigao del Sur noong Enero 8. Natagpuan sa nasabing lugar ang tatlong AK-47 rifles kasama ang mga magazine. Ang operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng 75th Infantry Battalion, 3rd Special Forces Battalion at mga intelligence units na pawang nasa ilalim ng operational control ng 401st Infantry Brigade. Ang pagkakatuklas ng arms cache ay resulta ng impormasyon na ibinigay ng isang dating miyembro ng New People's Army na kamakailan lamang ay sumuko sa pamahalaan. Voluntaryo nitong isiniwalat ang eksaktong lokasyon ng mga baril bilang bahagi ng kanyang pagtalikod sa armadong pakikibaka at pagsuporta sa kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Naniniwala ang pamunuan ng 4th Infantry Division na malinaw na indikasyon ang mga insidenteng ito na hindi na matatag ang presensya ng New People's Army sa Surigao del Sur. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Samantala, isang AK-47 rifle at iba pang kagamitan pangdigma na samsam ng 36IB sa engkwentro sa Surigao del Sur. Truth for Mass Public Awareness isinagawa ng mga tropa kasunod ang nasabing sagupaan. Narito ang ulat mula kay Kabayaning Matt Hueves. Isang matagumpay na operasyon laban sa mga teroristang grupo ang isinagawa ng 36IB sa lalawigan ng Surigao del Sur. Ika-10 ng Enero 2026, nagsagawa ng Truth for Mass Public Awareness o TROMPA ang 36th Infantry Valor Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Joselito B. Anti Jr. Isinigawa ang operasyon matapos makatanggap ng ulat mula sa mga nagmamalasakit na residente hingil sa presensya ng armadong grupo sa bulumuduking bahagi ng Barangay Kayali, Bayan ng Tago, Surigao del Sur. Humantong ang operasyon sa engkwentro laban sa mga natitirang miyembro ng teroristang grupo na pinamumunuan ni Imimar Mersa Anob alias Dungkoy at Ronnie Salahay alias Bunso na kabilang sa Sub-Regional Centro de Gravedad Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sa naturang operasyon, matagumpay na narecover ng tropa ang kagamitang pangdigma, kabilang ang isang AK-47 rifle, ilang magasin, 140 na bala ng 7.62 mm, isang M16 bolt carrier assembly, isang rifle grenade, kagamitang medikal at iba pang supply. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa panig ng tropa ng gobyerno habang patuloy pang inaalam ang bilang ng posibleng casualty sa panig ng kalaban. Patuloy naman ang isinisagawang clearing at security operations sa lugar upang matiyak ang kaligtasan at katahimikan ng komunidad. Tiniyak ng 36th Infantry Valor Battalion na patuloy
ang kanilang operasyon upang maprotektahan ang mamamayan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong probensya ng Surigao del Sur. Mula dito sa himpilan ng 36th Infantry Valor Battalion, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Matwebes, 4th ID News Bayani Updates. Dagdag pa rito, muling nagtala ng mahalagang tagumpay ang 403rd Infantry Brigade matapos ang voluntaryong pagsuko ng dalawang kasapi ng NPA bit-bit ang isang AK-47 rifle. Patunay sa patuloy na bisa ng whole of nation approach ng pamahalaan laban sa insurhensiya. Narito ang kabuuang ulat mula kay Kabayaning Jai Hapas. Naitala ng kasundaluhan ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade ang voluntaryong pagsuko ng New People's Army. Ito ay mga kasapi ng dating nabuwag na Guerrilla Front 89 at HQ loader ng North Central Mindanao Regional Committee. Kasabay ng kanilang pagsuko, naibalik sa gobyerno ang isang AK-47 rifle at kasalukuyan din silang sumasailalim ngayon sa debriefing at dokumentasyon bilang bahagi ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ayon kay Brigadier General Sigfred Tubalado, ang Brigade Commander ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade, patunay ang mga pagsuko sa bisa ng Whole of Nation approach at ng pinaigting na operasyon laban sa mga natitirang komunistang teroristang grupo. Anya, ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng koordinasyon ng mga kasundaluhan, lokal na pamahalaan at komunidad ay epektibo sa paghikayat sa mga miyembro ng NPA na isuko ang kanilang armas at piliin ang landas ng kapayapaan. Dagdag pa niya, ang ganitong resulta ay nagbibigay daan sa mas malawak na programa ng reintegrasyon at suporta para sa mga sumukong miyembro, kabilang ang tulong pangkabuhayan, edukasyon at serbisyong panlipunan na naglalayong tuluyang maibalik sila sa normal at mapanatili ang katahimikan sa kanilang komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4RD News Bayani Updates. Itinanghal bilang Best Cavalry Company para sa taong 2025 ng Armor Pambate Division ang 4th Cavalry Karangalan Company Separate na operationally controlled unit ng 4th Infantry Diamond Division sa isinagawang New Year's Call noong Enero 13 sa nasabing dibisyon. Iginawad mismo ni Armor Division Commander Major General Pedro C. Valiz Jr. ang nasabing parangal kung saan ipinakita ang husay ng unit sa pamumuno, pagsasanay, kapakanan ng tropa at matagumpay na pagtupad ng mga itinakdang misyon. Tinanggap ni Captain Sonny Boy L. Reyes, ang commanding officer ng 4th Cav, ang naturang parangal. Maliban pa rito, nakakuha rin ng 4th Cav ng mataas na markang 98.79% sa isinagawang Armor Inspector General, patunay ng mataas na antas ng kahandaan, maayos na pamamahala at matibay na moral ng mga kawal. Bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng hukbong katihan, inilara rin ang unit bilang bronze awardee sa ilalim ng Army Transformation Roadmap. Ang mga tagumpay na ito ay patunay ng profesionalismo, pagtutulungan at katatagan ng mga opisyal at kawal ng 4th Cavalry of Karangalan Company, isa sa mga huwarang unit ng Armor o Pambate Division ng Philippine Army. Sa iba pang balita, isang makasaysayang tagumpay para sa hanay ng 23rd Infantry Battalion na nakabase sa Buena Vista, Agusan del Norte. Matapos formal ng nanumpa at umupo sa katungkulan ang kauna-unahang babaeng company commander ng naturang unit. Isang hakbang na nagpapakita ng patuloy na pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa larangan ng serbisyo at pamumuno. Para sa kabuuang ulat, naka-standby mula sa 23rd Infantry Battalion, si Kabayaning Nicole Llamas. Isinagawa ang Change of Command Ceremony ng Charlie Company 23rd Infantry Battalion, Philippine Army, kung saan opisyal na ipinasa ang pamumuno mula kay First Lieutenant John Ray Dalde kay First Lieutenant Angel Grace M. Sibilina. Ang nasabing seremonya ay itinuturing na makasaysayan sapagkat si First Lieutenant Sibilina ang kauna-unahang babaeng opisyal
na naitalaga bilang company commander sa kasaysayan ng 23rd Infantry Battalion. Isang mahalagang hakbang tungo sa higit na pagkakapantay-pantay at inklusibong pamumuno sa hanay na sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kanyang panunumpa, ipinahayag ni First Lieutenant Sebelina ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya at ang kanyang matibay na pangakong pamumunuan ang Charlie Company ng may profesionalismo, malasakit sa tropa at walang humpay na paglilingkod sa bayan. Samantala, kinilala rin ang naging kontribusyon at pamumuno ni First Lieutenant Dalde na nag-iwan ng matibay na pundasyon ng disiplina, kahandaan at dedikasyon sa hanay ng Charlie Company. Ang seremonyang ito ay hindi lamang simbolo na pagpapalit ng pamumuno, kundi patunay rin ng patuloy na pag-usbong ng 23rd Infantry Battalion sa pagtataguyod ng husay, pagkakapantay-pantay, at makabagong liderato sa loob ng Philippine Army. Mula rito sa 23rd Infantry Masigasig Battalion, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Nicole Llamas, 4ID News, Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news update, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Patrick Martinez, at Jeline Falyar, na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahan.